Ophelia, I will give you one more chance. Makipag-ayos ka sa amin. Malakas ang kaso namin laban sa'yo. Kung matapos to, hindi lang mawawala si Lara sa'yo. Pati ikaw pwede makulong. Leandro, ang sabi sa akin ng abogado ko, malakas daw ang laban namin. Hindi ko ibibigay sa yung anak ko. Nagkakamali ang abogado mo. Gusto namin masettle to out of court. Then pag umabot pa tayo sa korte, pare-pareho lang tayo mapapahiya. Akala ko ba magtutulungan kayo ni Leandro? Kukunin niyo si Lara sa tamang paraan. Mas mabuti na rin yung may plan B. Ipapadukot mo si Lara? Paano kung mapatay si Ophelia? Sana naman hindi umabot sa ganun, diba? Pero, kung sakali, bakit hindi? Nanay ako at gagawin ko lahat para kay Lara. Andrew, buong buhay ko, lagi lang naman akong lumalayo kapag may problema ako eh. Nagpaparaya, pero ngayon lalaban na ako. Bukas ang simula ng mahabang laban ko para kay Lara. Pag gusto mo ang isang bagay, dapat pinaglalaban mo. Kung hindi, mawawala yun sa'yo. Sa palagay mo ba malaki yung chanceng sa atin mapunta si Lara? Adoption papers lang ang pinangahawakan ni Ophelia. At pag napatunayan natin na nagsinungaling siya, mapapawalang visa yon. At agad mawawalan ng rights kay Lara. Pero maaari din na kay Janet mapunta si Lara, di ba? Ang bata, halos sa atin lumaki. At ang korte, pumapanig lang sila sa mga magulang na makakabuti sa bata. At tingin ko tayo yun. Akala ko ba tayo lang mag-uusap? Anong ginagawa niya dito? Anak ko yung pinag-uusapan dito, di ba? Natural dapat nandito ako. Please, everyone, calm down. Iniwan ko sa'yo si Lara. Ibiniling ko na iwan mo sa tatay niya. Tandang-tanda ko pa yung araw na yun. Kung ipamigay mo si Lara, akala mo naman laruan yung bata. Narinig nyo? Hindi mo siya napulot. Sinungaling ka! Sinungaling! Lara, magagalit yung nanay mo pag nakita niya to. Tito Ronald, hayaan niyo na po ako. Namimiss ko na po kasi si Ninang eh. Narinig mo naman siguro siya. Hayaan mo na kami. Please po. Sige, diyan lang ako mag-aantay. Bahala kayo. Bakit ganito? Bakit parang ako pa yung lumalabas na masama dito? Di ba ako naman nag-alaga talaga kay Lara ng 7 taon? Ikaw, ano bang ginagawa mo? Di ba nagpapakasasa ka sa ibang bansa? Sabihin mo! Ophelia, Hindi, ito sinasabi parang masama daw akong nanay. Ako pa ang naging masamang ina. Sino ba ang nagpakasasa sa ibang bansa? Di ba ikaw? Pero ikaw pa rin ang sinungaling, hindi ako. Yun ang kaso dito. Wala ka ng depensa. Tama ako. Wala ka ng depensa. Mali ang pag-aangkin mo sa kanya at mali rin ang pag-ampun mo sa kanya. Hindi totoo yan! Walang korte na niniwala sa isang taong sinungaling na katulad niya. Hindi ako sinungaling! Hindi ako sinungaling! Ka! Hindi! Janet, makinig kayo! Look, kung may kasalanan siya, may kasalanan ka rin. Iniwan mo ba sa'yo anak mo? Hindi mo naman pwedeng gawin yun at hindi mo rin pwedeng basta-basta bawiin ang anak mo. So ano pinapalabas mo dito, ha? Na sa'yo dapat mapunta si Lara, ganon, ha? Di sana dati pinanagutan mo ko. Kaso hindi nilaglag mo ako sa ere, di ba? Kaya sorry ka, ha? Sorry ka dahil babawiin ko ang anak ko. Babawiin ko siya at sa akin siya mapupunta. Hindi ko siya share sa'yo at mas lalong di sa'yo! Hindi mapupunta sa'yo! Batang hindi! Please, please. Everyone, please calm down. Okay. Gusto niyang kunin I think my client has made it clear. Gusto niya lang sole custody para sa bata. At siguro naman, klaro na magiging resulta nito. Dali na po, hindi ko suko yung bata. Okay, fine. Kung talaga magmamatigas ka, magkita-kita na lang tayo sa korte. Keki, let's go! Please, Janet. Kailangan natin magkaayos. Para sa kapangalan ni Lara. Ano na lang ang trauma madadala nito kapag hindi tayo nagkaayos? Lalo na lang pag nag-custody battle tayo. Hindi lalo matutrauma yung bata. Huwag na muna natin isipin ang sarili natin. Isipin muna natin ang bata, please. Kamusta ka na, Lara? Okay ka lang ba? Bakit? Nahihirapan ka na ba sa mga nangyayari? Namimiss ko na po yung dati naming buhay ni Inay. Yung buhay po namin, bago kami nagtago. Ang dami po kasing nagbago eh. Ang dami ko rin pong namimiss. Kagaya ng ano? Namimiss ko na pong pumasok sa school.
Namimiss ko na rin po yung farm, yung mga halaman ko po. Pati po kayo ni Ninong. Namimiss ko na po yung normal na buhay, Ninang. Anong terms nyo para magkaayos? Ang mahalaga ngayon, hindi masyado maging drastic ang pagbabago sa buhay niya. Kung pumayag si Ophelia sa gusto namin, payag din ako na bisitahin niya si Lara eventually. Alam ko dahil yun din naman ang gusto ni Lara eh. Teka. Ibig mong sabihin, hindi mapupunta sa akin ang anak ko? Hindi naman sa ganun. Ang setup lang paghahatian natin yung bata. So, ang gusto mo mangyari, sa inyo muna ng asawa mo ang anak ko, pagkatapos, pwede siyang dalaw-dalawin ng sinungaling na to, at bukod doon, makikipaghati pa ako sa pagiging ina nila, ganon? Hindi naman. Yun lang ang setup. Yun ang makakabuti kay Lara. So, do we have a deal? Deal mo mukha mo, neck mo. Genki. Will you get the daughter? Janet, sandali. Sige na, pumayag ka na. Hindi ka pwedeng tumanggi. Anong hindi? Ito nga, tumatanggi na nga ako. Ayoko. I think my client has made her wishes clear. Gusto niya ng sole custody. Yes, sole custody. Meaning, akin lang si Lara. Akin lang siya kasama pati ang kanyang kaluluwa. Sole custody. Bakit pa? Ba't kailangan pa natin magtalo? Pumayag ka na lang. Paghatian natin si Lara. Ayoko! Alam mo kung bakit, ha? Alam mo? Kasi I hate you! I hate all of you and you too! I hate you! Kaya sorry ka na lang dahil fail tong meeting na ginawa mo. Sorry ka. Come on, Will Genki. you get that daughter? No, not yet. Maybe later. But for sure, we will get her. Come on. Makita-kita na lang tayo sa korte. Janet! Sandali! Naguguluhan na po ako. Ang dami ko pong mga tanong na hindi ko masagot. Hindi ko po maintindihan kung paano ko naging tatay si Ninong. Hindi ko rin po maintindihan kung bakit ako pinamigay. Naguguluhan rin po ako kung bakit lagi nakikipag-away si Inay para sa akin. Alam niyo po ba ang mga sagot to, Ninang? Huwag mo na munang isipin yung mga bagay na yan. Bata ka pa eh. Yan din po mga sinasabi sa akin ni Inay. Gusto ko pong sumunod. Pero hindi ko po mapigilan eh. Lagi ko pong iniisip kung paano tayo babalik sa dati. Yung sama-sama po tayo. Yung isang pamilya po. Lara, anak. Alam ko nahihirapan ka ngayon. Pero makinig ka sa akin, ha? Alam mo kasi, ang daming nagmamahal sa'yo. Kaya hindi sila magkasundo kung kanino ka mapupunta. Pero ito ang pinapangako ko sa'yo. Gagawin ko ang lahat para lang makuha mo ulit ang gusto mo. Gagawin ko ang lahat para lang maging masaya ka ulit. Okay? Yun lang po ang gusto ko. Salamat po, Ninang. Ophelia, pumapayag ka na ba sa gusto ni Leandro? Si Leandro na rin po mismo nagsabi. Kapag meron daw isang tumanggi, hindi ko makakasatuparan yung plano niya.
Sana po naiintindihan niyo, pero kapag pumayag ho ako, naibigay yung karapatan ko kay Lara, mapapadali ho ang buhay ni Janet. Makukuha niya anak ko. Tinitiyak ko na hindi makukuha ni Janet ang anak mo. Hindi naman ho niya talaga makukuha eh. Kasi hindi ko naman ho ibibigay sa kanya. Janet, sandali lang. Ang sarap naman ng feeling ng habul-habulin mo ako, Leandro. Dapat dati mo pa ginawa yan. What more do you want? Meeting is over. Janet, please. Pumayag ka na. Ito na ang chance mo para maging ina kay Lara. At saka hindi naman porke iniluwal mo siya, ibibigay na lang agad ng korte sa'yo yung rights ng bata eh. Pabayaan na lang natin na ang korte ang magdesisyon nito, Mr. Alcuar. Janet, I'm warning you. Kapag pinagpatuloy mo ang claim mo, bubulat natin ng korte ang lahat. At kapag may nalaman silang anomalya, makakasama yun sa inyo. At malalaman din nila na 7 years kang walang kontak kay Lara. Tingin mo, papayag na lang ang korte basta-basta babawiin mo ang sarili mong anak? Eh wala ka namang alam tungkol sa pagiging ina. Mr. Alcuar, please stop this. Please don't slander my client. Shut up nga. Sige, kung naniniwala kang wala nga akong laban sa'yo, bakit ka nagmamakaawa ng ganyan? Dahil kay Lara, abogado rin ako. Alam ko anong pwedeng gawin sa isang bata ng isang custody battle at ayoko pagdaanan ni Lara yon. Kaya ako ginagawa to. Sorry ka. Sisihin mo ang sarili mo, pati ng Ophelia na yan. Hindi mangyayari to kundi dahil sa inyong dalawa. Sarado na isipan ko. Hindi niyo ako makukumbinse. Kaya umalis ka na. Alis! Chupe! Doon! Oh, kailan mo ba madideliver ang anak ko, attorney? Hihintayin pa natin ang petition ng korte. Usually, it takes 2 weeks. Oo nga pala. Nakalimutan ko. Mabagal nga pala yung usad dito. Pero okay lang, 2 weeks lang naman yun. Then after 2 weeks, mababawi ko ng anak ko. Tama ba? You misunderstand. Janet, yung 2 weeks na yon, dun pa lang natin malalaman ng scheduling. Pero ang mismong trial, tatagal to ng kahit mga 2 taon. 2 years? What 2 years? This lawyer is telling me that it could be 2 years before we get back Clara. No! 2 years too long! But that's the way it is. So, saan mapupunta si Lara sa loob ng 2 years na yun? Maglalabas ang korte ng provisional custody at sa narinig kong arguments nila, Mr. Alcuar, i-award sa kanila ang bata. Ano? Hindi pwede! Well, at least we tried. Kaya lang, pati si Ophelia tumanggi. Dad, wala tayong choice. Plan B tayo. Don't worry, tumawag na ako sa tao ko. Nag-file na ako ng petition for habeas corpus. Usually, sa mga political prisoners lang ginagamit yan. Pero in our case, pwede na rin. Mabuti at hindi naisip yan ng lawyer ni Janet. Meaning in 2 days, didinigin ang kaso ko at mapapasakin ang custody ng bata? And in the meantime, mababalik sa iyo ang anak mo at magkakaroon ako ng apo. Sarap pakinggan. 2 araw, mapapasakin na. Usually, it's easier said than done. Hindi ka dapat nagpa-carried away sa emotions mo ng ganun, Ophelia. Di ba kabiling-bilinan ko? Kailangan solid ang kwento natin. Kaya nga, you're supposed to leave the talking to me. Eh, anong ginawa natin? Ikaw pa mismo ang umamin na palsipikado pala lahat itong mga pinanghahawakan natin. Attorney, wala na bang magagawa?
Meron pa naman, Andrew. We've got a few more options. Pero ang maimumungkahi ko, let's settle. Pumayag tayo sa iniaalok ni Leandro. Eh, hindi ho pwede. Hindi ko isusuko yung karapatan ko. Ophelia, ikaw na nga nagpahina sa kaso natin eh. Diba? What you did was you entered a false statement into a court document that's called contempt. Kung meron man ako magagawa rito, wala. Siguro, i-delay na lang yung hatol ng korte. Gawin niyo na lang lahat ng pwede niyong gawin. It's going to cost you, Andrew. At pagkatapos, mapupunta rin ito sa wala. Handa akong gumastos. Basta lalaban tayo, kahit anong mangyari. It's your money. Si Lara, kausap si Bessie. Ophelia. Lara, Nay? alika na. Tumayo ka na dyan. Ophelia, sandali. Mag-usap na muna tayo. Okay. I'll get to work. ASAP. Bilis-bilisan mo yung pagkilos mo, attorney. Kapag nalaman ko mas mabagal ka pa sa korte, kakalbuhin talaga kita! What do we do, Janet-san? 2 years too long. I can't wait. I know, my loves. I know. We have find another way. We have another way. We have plan B, remember? I just need to make one call, and then your friends will act to get our daughter back. Then make the call. I will. I don't want to go this way, but there's no other way. Hello? Hello? Yes, ma'am. Masyadong matagal kapag inantay pa namin sa korte. Kapag nakakuha kayo ng tiyempo, dukutin nyo na yung bata. Gawin yung malinis, walang nakakaalam. Walang masasaktan, walang mamamatay. Okay? Walang masasaktan. Walang mamamatay. Copy. Good. Showtime si Masyo! Kung kukumbinsihin mo ko na pumayag sa gusto ni Leandro na isuko si Lara, wag na. Tumanggi na ako. Ophelia, hindi ka ba naawa kay Lara? Mas lalong mo lang pinapatagal at pinapalala yung problema. Mabuti sana kung ikaw lang yung nahihirapan eh. Kaso pati si Lara nagdudusa na ng dahil sa'yo. Bakit? Akala mo ginusto ko to? Ni minsan hindi ko to pinangarap para sa aming dalawa ng anak ko. Kailangan namin pagdaanan to. Kailangan kong ipaglaban si Lara. Nay, tama na po. Hindi, kailangan ko sabihin to. Hindi ako mayaman kagaya niyo. Wala akong ari-arian. Si Lara lang ang nag-iisang kayamanan ko. Ang pagiging ina na nga lang ang meron ako, gusto niyo pang kunin sa akin. Kunin niyo ng lahat, wag lang si Lara. Wag ang pagiging isang ina ko. Yan ba ang katwiran mo para makumbinsi mo ang sarili mo na tama ka? Masarap pakinggan na pinaglalaban mo si Lara. Pero Ophelia, talo ka eh. Bigo ka. Dahil kung maririnig mo lang, si Lara malungkot siya. Palibhasa kasi sarili mo lang iniisip mo dito eh. Ang kapakanan mo at hindi ang kay Lara. Makasarili ka, Ophelia. Yun ka, makasarili ka. Hello, Janela. Hello, ate. Oh, ano nangyari sa pag-uusap ni Leandro? Eh di wala. Ha? Bakit? Gusto nilang paghati-hatian namin si Lara. Ano ko? Sira? Hindi ka pumayag? Natural. Eh kung pwede ko naman masolo yung anak ko, bakit ako papayag makihati sa kanila? Pero ate, pwede rin mangyari yung kabaliktaran. Na imbis na pwede mo siyang i-share, pwede ka rin mawalan. Yan ang hirap sa'yo, Janela, eh, no? Masyado mo akong minamaliit. Pero okay lang. Yung mga minamaliit naman laging nakakalamang. Ang importante sa akin, mabawi si Lara.
paano mo magagawa yun? Pinalagpas mo ngayong pagkakataon. Marami pang paraan. Marami pang panahon. Antay-antay ka lang. Anong balak mo? Ate! Ate! I'm sorry kung kailangan kong sabihing makasarili ka, pero yun ang totoo. Hindi mo pwedeng ipagmalaki ang pagiging isang ina mo kung kapakanan mo ang iniisip mo at hindi ang kapakanan ni Lara. Kailangan niya ako. Hindi. Ang kailangan niya, normal na buhay. Kailangan niyang maranasan kung paano mabuhay ng tama, ng isang bata. Kailangan niyang maranasan kung paano maging isang masaya, pero pinagkakait mo yun sa kanya dahil ma-pride ka. Kung kinakailangan magsakripisyo ka para sa kanya, gawin mo. Dahil yun ang tunay na ibig sabihin ng isang ina. Ophelia, nawalan ka na ng anak dati. Huwag mong hayaang maulit yun ulit. Huwag mo siyang idamay dito. Ayokong ungkatin to, pero kailangan kong sabihin para hindi maulit. Alam nating lahat na naagapan sana ang sakit ng anak mo noon kung hindi ka naging ma-pride. Tama na! Ophelia, nawalan ka na ng anak dati. Dahil nagmalaki ka. Huwag mong hayaang mawala ulit sa'yo ngayon si Lara nang dahil lang sa pride mo. Please lang, tumigil ka na. Kung ayaw mong maniwala sa akin, bahala ka. Pero wag mong idadamay si Lara dito. Lara, tutuparin ko sa'yo ang pangako ko. Gagawin ko ang lahat para maibalik lang masayang buhay mo dati, ha? Ha? Halika na. Halika na. Ophelia? Paano kung totoo yung sinasabi ni Leslie? Paano kung ako lang naniniwala na tama itong ginagawa ko pero mali naman pala? Paano kung masama pala akong ina? Ophelia, huwag ka mag-isip ng ganyan. Ophelia, hindi ka masamang ina. Alam natin, dalawa yun. Laban tayo ng laban. Paano kung sa bandang dulo, talo naman pala kami pareho ni Lara? Alam mo, Ophelia, kung ganyan ka mag-isip, sa simula pa lang talo ka na. Ophelia, hindi ko hayaan mag-isip ka ng ganyan. Ophelia, kailangan ka ni Lara. Kailangan maging magkasama kayo. Huwag ka magpapatalo. Hindi ko na alam, Andrew. Naguguluhan na ako. Naguguluhan talaga. Sana magbago ang isip ni Ophelia. Han, meron pa siyang 2 araw bago matapos ang hearing. Pero pagkatapos nun, wala tayong magagawa for her. Iniisip ko lang naman yung kapakanan ni Lara. Naawa na ako dun sa bata. Alam kong nahihirapan siya sa lahat ng mga nangyayaring to. Huwag kang mag-alala. Kapag nabawi natin si Lara, mabubuo na rin tayo. Maayos na natin ang lahat ng ito.
Sana nga, Han. Sana nga. Hinaan na yung loob sila, Ophelia. Natural. Di ba sabi nga nung abogado nyo patalo yung kaso? Ano na gagawin nyo? Iniisip ko na nga lang kung itatakas ko sila eh. Alanganin na yun, man. Ang alam ko, pag may custody battle, may hold order na yung kagad. Chong, malaki naman ang Pilipinas eh. Marami kami pwedeng pagtaguan. Magtatago ka talaga? Paano na yung karir mo? Paano na yung mga negosyo natin? Isusugal mo lahat yun para kay Ophelia? Paano pag naubos na ipon mo? Bahala na. Mali yan, Chong. Hindi mo lang sinasayang yung pinundar mo. Ilalagay mo pa sa alanganin ang kaligtasan mo. Kaligtasan? Kinakabahan ako, Tol. Ilang araw ko na nakikita yung coaching yan eh. Kaninang umaga sa restaurant, nandun din yan, nakabuntot. Sigurado ka ba? Palagay ko, minaman-man na nila yung bawat galaw natin eh. Ano gagawin mo? Lintik, nakita tayo. Sinasabi ko na eh! Hinamatsagan nila tayo. Sigurado kong pinadala na yan dito. Para titingnan kung tatakas kami. Ngayon nabisto na natin sila, hindi na yung babalik. Sa ngayon? Ewan ko ba't itong pinasok mo? Nagkakaroon ka ng kaaway ng di oras. Tagilid tayo, Chong. Hindi ka ba natatakot? Para kay Ophelia? Hindi. Excited ka na makuha si Lara? Sobrang excited na ako, Leandro. Hindi ko na mahintay na mabuo na tayo. Na maging masaya tayo ulit. Lalo na si Lara. Lara? Janet, we must get away soon. Fly to Japan. Pero malamang si Lara may whole departure order na yun. Hindi tayo basta-basta makakaalis. Pwede naman kayo lumipad ng lokal. Pwede kayo pumunta sa Cebu. At doon yung ayusin ang peking passport ni Lara. Bakit may pulis? Kailangan ho namin malaman kung saan po tumutuloy si Janet. Bakit? Nawawala po si Lara. May dumukot po sa kanya. At ano, pinagbibitaran niyo ba si Janet na dumukot dun sa anak niya? Posibleng magawa niya yon. Walang kasalanan ang anak ko. Gusto ko na po makita yung nanay ko. I'm sorry, anak. Hindi mo na siya makikita pa. Ako na ang bago mong mami. Ayoko po! Ayoko! Please naman, bigyan mo akong pagkakataon maging nanay sa'yo. Huwag niyo po ako hawakan! Si Lara, nasan siya? Hinahanap mo sa amin si Lara? Dinukot kasi siya eh. Ano? Nakidnap siya? Ophelia naman. Nagawa mo na yan dati. Maniwala kayo sa akin. Nagsasabi ako ng totoo. Kung nauto mo kami dati, hindi na yan mangyayari ngayon. Dahil sa sobrang dami ng kasinungalingan mo, tanga na lang ang maniniwala sa'yo.